Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, dahil ngayon ay araw ng Sabado, ay inlalaan natin ang ating araw sa ating mahal na Birhen Maria. Kaya nga sa pagkakataong ito, sa pakakandini ng ating mahal na ina, tayo dumulog sa sana lagi tayong patnubayan at ingatan ng mahal na ina. Upang tayo ay maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pangundangan sa pagdanangin ng laging Birheng Sis Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapis ng kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreyo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasusuan ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesucristo na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin,
ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Patingat hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoong ko't kandungan. O ikaw ang kublihan kong andulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya na napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus ay at ang kanyang mga lagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kaniyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga. Marahil po, isa sa makulay na tradisyon ng mga Pilipino ay ang pistang baryo. O in short, ay yung piyestahan. Madaming mga tao ang may handa sa kanilang tahanan sa tuwing nagkakaroon ng piyestahan. At ang ilan dito ay inaabangan ng mga tao kung sino ang mga pupunta sa bahay o sa tahanan na may handa. Kaya nga, pag makikita nyo po ang mga may handaan sa piyestahan,
Lagi nilang sinasabi ay parinig muna at makakain kayo o hali kayo at kumain kayo. Everyone is invited na kumain sa isang handaan. Isang makulay na tradisyon ng mga Pilipino. Nabanggit ko po ito sa ating kaisipan dahil sa mabuting balitang ating napakinggan, tila ba isang imbitasyon din ang pinakita ni Levi kay Jesus. Kumbaga, inaniyahan Levi na dumulog sa kainan ang ating Panginoong Jesus. And as we all know, Levi is a member of a tax collector at tinuturing silang mga public enemy number 1 noong unang panahon dahil sila yung mga nakongolekta ng mga buwis para sa mga Roma. At itong mga ito ay tinatagurian ding mga mandaraya. At kaya nga sinabi nila na lahat sila ng tax collector ay mga makasalanan. The public enemy number 1. Pero ibahin niyo po itong si Levi. Dahil kahit siya'y makasalanan, inimbitahan pa rin niya ang ating Panginoong Hesus sa kanyang tahanan. Kaya mga kaibigan sa pananampalataya, si Jesus ay nakisalamuha sa mga publikano at makasalanan at ito'y nakita ng maraming tao. Subalit hindi niya ito iniisip dahil siya ay walang pinipiling tao. Dahil para sa kaniya, lahat ay pwedeng mahalin at paglingkuran. Sa mga handaan na dinadaluhan ng ating Panginoong Hesus, nahayag kung sino ang malapit sa kanyang puso. Nakisalo siya sa mga dukha at makasalanan. Ipinapakita niya na sa paghahari ng Diyos, may lugar ang mga nakakalagtaan ng lipunan at yung mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman mga kapatid sa pananampalataya, ang hamon sa atin ngayon ng ating ebanghelyo. Ngayong araw na ito, ang Diyos ay hindi namimili kung sino ang mga pinaglilingkuran at sasamahan. At ito nawa ang ating maging tularan. Sana tayong lahat ay walang pinipili na sasamahan. Sana hindi tayo yung mga mahilig mag-choose kung sino lamang ang ating kung sino lamang ang makakatulong sa atin. Dapat lahat ay sinasamahan natin dahil lahat ng tao ay may puwang sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sana hindi tayo yung makita pa lamang natin yung tao na para bang wala tayong magaganansya, ay lalayuan natin. Pagkos, sana ito yung mga sinasamahan natin dahil ito yung nangangailangan ng tulong at awa ng Diyos. Kaya naman mga minamahal na kapatid, sumikapin natin na tanggapin lahat ng tao na nakapaligid sa atin dahil ito'y pinadala ng Diyos upang ating paglingkuran. Sana ito yung mga taong mga may hirap, yung mga may problema sa buhay, ito sana yung ating kalingain. Kaya nga, ang tradisyon ng pestahan dito sa ating bayan, sa ating Pilipinas, kapag may handaan, lahat ay welcome. Sana ganito rin po yung ating disposisyon. Lahat sana ng taong lumapit sa atin ay ating welcoming sa ating buhay. Dahil itong mga taong ito ay pinadala para kalingain at paglingkuran, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Diyos. Pinaglingkuran niya ang lahat ng tao, hindi namimili, pagkos minahal ang bawat isa. Magsitayo po ang lahat. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila'y maligtas. Mula sa tawag na ito, may kabang loob ilapit natin ng ating mga panalangin sama. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway makita
bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway isakatuparan ang malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan, tulad ni Maria, at sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagdaralita, kalinisan at pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat ang mga habag at pangunawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makaranas na mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mapag-unawang puso, tamang pagpapasya at maalab na pagnanais na gawin ang anumang kalugod-lugod sa iyo. Hinihilig namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya'y na iniluwal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay maging dapat na kalugdan mo na ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy buklod mong pinagpapala ang babaeng lahat, ang mahal na rin totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak ng kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Melray na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tagumpili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Magsitayo na po ang lahat. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami
bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Arias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Magsilod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay patuloy namin sa Kanya ay may pagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikisa sa pagdalo dito sa ating banal na misa. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos.